Ngayong Semana Santa, matutunghayan sa White House ng ang sining ng Ifugao at Paete gamit ang kawayan. Mula sa mga muebles ng bahay hanggang sa mga dekorasyon, makikita ang husay at talento ng mga kababayan natin doon. Para sa detalye, balitaan mo kami Jonathan Lianes ng PTV Baguio. Bilang pagkilala sa malagang kontribusyon sa sining ng mga mandililok ng Ifugao at Paete, tampok ngayong Semana Santa sa dating kilalang haunted house o White House ng lungsod ang mga likhang kawayan ng mga ito. Sinabi ni Ed Manda, tagapagsalita ng Philippine Bamboo Foundation, na napapanong maipakita ang kakaibang gamit pa ng kawayan na kagyat na matatagpuan sa iba't ibang panig ng bansa. Ang bamboo industry natin, hindi ito na doon sa stage na pa-take off tayo no? Kasi yung ating mga policy makers, lalo natin sa legislature, minsan sa mga executive, sa mga department secretaries, hindi pa nila masyadong na-appreciate ang value ng kawayan as a commodity na pwedeng ilinya sa rubber, pwedeng ilinya sa coffee, pwedeng ilinya sa kakao, sa palm oil. So ito may konting push pa para maintindihan ng ating mga policy makers, maintindihan sa baba na itong kawayan na isa sa mga importanteng commodity. Maliban anyo sa paggamit ng kawayan bilang muebles, itinuturing itong kakaibang material na maaaring gamitin ng mga manlililok bilang pamalit sa kahoy. Iba't ibang likhaan niya ang maaaring magawa gamit ang kawayan. Isa lamang ang White House sa mga lugar na maaaring bisitahin ng ating mga kababayan sa panahon ng Semana Santa. Dito matatagpuan ang mga bamboo works mula sa Ifugao at Paete. In addition to Ifugao carving, we introduced the Paete carving this time. Una-una because it's Holy Week. Pangalawa, yung mga Paete carvers natin are known for religious artwork. Kaya we introduced bamboo sa mga Paete carvers because ang sabi nila sa akin, problema ng ng kahoy. Wala ng kahoy. So they have to shift to something else. Kaya nagkaroon tayo ng bamboo material para i-try nila yung carving. So now you can see, pwedeng-pwede at tingin ko ito in terms of demand sa merkado, mukhang maganda naman. Upang mapanatili ang galing ng taga-Paete sa pagdililok gamit ang kawayan, ilang mga hakbangin ang isinasagawa ng mga artists nito upang maimulan sa pagpapalawig pa ng unti-unti nitong nawawalang sining. Sa amin, sa Paete Artists Guild, ay pinipilit namin igising uli yung mga kabataan. Kahit na sila nalululong sa computer, yung mga ganyan. Pinipilit namin, especially pag summer vacation, nagtuturo ang bawat membro ng Artists Guild ng hanggang 5 kabataan. Doon makakikita ka naman na merong interesado, merong hindi. Pero hindi kami tumitigil para igisingin namin uli ang Paete para sa sabing carving capital of the Philippines. Kaya pinipilit namin gisingin ng kabataan. Hindi lang sa mga makabago. Mula sa Luzon ng Baguio at para sa Telebisyon ng Bayan, Jonathan Lianes.